Yun, so kanang hapon mga sir, sa mga nanonood ng video na to. So part 2 tayo dito sa ating nakuha L300 nga ano, yung nabuksan agad yung makina kasi sabi blow by daw. So ang problema nito is yung check engine. Pinakita ko naman sa inyo nung nakaraan. So ayan, check engine saka hard starting, tapos may knocking konti. So ayan, i-crank natin na natin kung ano, hard start pa rin, lobat na. Okay, lobat siya. So kulit yung battery, take to tayo, tingnan natin kung mapaandar niya. So hard starting to, testing na lang natin. Tapos kumihinga-hinga pa yung andar niya. Tapos naka-check engine, di ba? So scanin natin ngayon. Kailangan natin ito paano magagamit natin tong ating generic nest. Tayo, hindi pa rin niya mawawala yung ano. Siyempre mayroong ano yan, mayroong code, red code natin. Yan na, crankshaft sensor circuit range performance, tapos crankshaft position, camshaft position, correlation, bank one sensor A. Back natin. So, pag binura natin yung code, mabubura siya, saglit lang. I-erase natin. Erase. Tingnan niyo yung ano, buburahin ko, tapos mawawala yan saglit, tapos babalik din. Ayun, nawala. Pag bumalik, malakas na naman yung fuel knock. So i-rest natin ulit, tatahimik saglit. Ayun, nawala. Balik na naman. Balik na naman. Ayun, balitan muna natin. So meron na tayong sensor. Ito yung sa crankshaft. So OEM din to, galing to sa isang L300 natin. So, patanggalin lang natin, papalitan. So, kita nyo naman na ano, naka-check engine. So palitan muna natin. Okay, so sensor nito is medyo dukutin, so gagapangin na lang natin. Yung sa camshaft naman, nandyan lang yan kapag may problema pa. So gapangin natin. Yung sensor nya is ito. Ayan. Oh, nandun. Sabay ko na nandun? Yung iya? Oh, sige, pwede. Wala na kukunin yung post doon? Wala na, ito lang, just lang naman ang ano. Ito yung kanyang crankshaft sensor. So kung di ako nagkakamali, yan lang naman. Sinilip ko na kasi lahat tong ano, wala namang ibang sensor na sa may starter na side. So tanggalin muna natin yan. So ito na, nakuha sa tiyaga. So nadukot na natin. So testing na natin, palitan. So ito yung ating ipapalit. Ayan. So ito yung galing dyan, tapos ito yung ipapalit natin. So ito na, parang natanggal na nila kasi ano, ang luwag din ng bolt. Tapos yun dito,
nagalaw na din yung mga tornilyo. Ayan, nagalaw na yung mga tornilyo dito. Ayan, oh. Pati dun sa ano. Pero wala natin pakialam dyan. Importante, may ano na natin, may lagay. So yan, ayan yung kanyang butas. Diyan natin siya i-shoot. So sana lang na timing naman nila to. Kasi kung hindi, laking trabaho to. Okay, so ikakabit ko muna. Medyo matagal-tagal na hirap ng tornilyo. Masikip. Hirap ang dukot-dukot nito. Glock din. Tapos ito pa. Glock din. Okay. So the moment of truth. Yun, so ayaw mabura-bura yung code. Nagpalit na tayo ng crankshaft sensor tsaka camshaft. Binalitan ko na rin. So nandun pa rin, bumabalik pa rin yung kanyang code. So ang gagawin natin ito is magre-retiming tayo. Abangan nyo yung mga next video nito na magre-retiming tayo. Kasi ayaw mabura-bura yung code. Nagpalit na tayo ng crankshaft sensor tsaka cam sensor. Same pa rin yung kanyang code. Nandun pa rin, naka-check engine pa rin. Okay, so update na lang. Then sana makuha natin to sa sunod na gawa natin, no? Okay, hanggang dito na lang muna. Hindi natin naayos kaya tagpalitan tayo ng dalawang sensor. So nagpinatan rin tayo ng wiring, walang putol. So meron din siyang supply ng kuryente. Re-retiming na lang natin yung next na step nito.